Paalala po lamang, ang impormasyong aming ibabahagi ay para sa layuning pang-impormasyon lamang at hindi opisyal na payo ukol sa tulong at regulasyon na kung saan mang seksyon ng gobyerno, Pilipinas man o Japan. Pag-uwi ng urn o abo mula sa Japan nang namatay ng isang Pilipino o Pilipina. Ito ay gabay para sa pamilya. Kapag namatay ang isang Pilipina sa Japan at nais ng pamilya na maiuwi sa Pilipinas ang kanyang abo, madalas na nalilito ang asawang Hapon o mga kamag-anak kung ano ang dapat gawin dahil magkaiba ang sistema ng Japan at Pilipinas. Mahalagang malaman ang tamang proseso upang maiwasan ang pagkaantala at dagdag na gastos. Ano ang urn or abo? Ang urn ay ang lalagyan ng abo ng yumao matapos ang cremation, pagsusunog ng labi. Sa Japan, higit 99% ng mga namamatay ay sumasailalim sa cremation, kaya karaniwan ng abo ang inuuwi sa ibang bansa. Unang hakbang, kumuha ng death certificate. Kapag namatay ang isang Pilipino sa Japan, kailangang mairehistro muna ang pagkamatay sa lokal na city hall o munisipyo. Mga dokumentong karaniwang kailangan, death certificate or Shibutodokke Juri Shomeisho, medical certificate of death, passport ng yumao, at residence card kung mayroon. Ang death certificate ang pangunahing dokumentong kakailanganin sa lahat ng susunod na proseso. Ikalawang hakbang, cremation permit. Bago maisagawa ang cremation, kailangang kumuha ng permit mula sa lokal na pamahalaan. Pagkatapos ng cremation, maglalabas ang crematorium ng cremation certificate at certificate of bone collection o ashes certificate. Ito ang magpapatunay na abo ng yumao ang nasa urn. Ikatlong hakbang, makipag-ugnayan sa embahada o konsulado ng Pilipinas. Mahalagang ipaalam sa embahada ng Pilipinas sa Japan ang pagkamatay ng Pilipinong mamamayan. Maaaring makatulong ang embahada sa pagpaparehistro ng pagkamatay, pagbibigay ng gabay sa mga dokumento, pagpapayo sa pamilya sa Pilipinas, at pagproseso ng consular mortuary certificate kung kinakailangan. Ang embahada rin ang maaaring magbigay ng karagdagang impormasyon kung may mga bagong patakaran. Mga dokumentong karaniwang kailangan sa pag-uwi ng urn. Death certificate, cremation certificate, passport ng yumao, passport o ID ng magdadala ng urn, flight details, authorization letter kung hindi asawa ang magdadala, at mga dokumentong hinihingi ng airline. Maaaring kailanganin ding ipatranslate sa English ang ilang dokumentong nasa Japanese. Pakikipag-ugnayan sa airline. Bawat airline ay may sariling patakaran tungkol sa pagdadala ng urn. Karaniwang hinihingi, orihinal na cremation certificate, death certificate, leak proof at maayos na lalagyan ng abo, advance notification bago ang flight. May mga airline na pinapayagan ng urn bilang hand carry, habang ang iba naman ay kailangang i-check-in. Pagdating sa Pilipinas, karaniwan ay pinapayagang makapasok ang cremated remains sa Pilipinas basta kumpleto ang dokumento. Maaaring hingi ng mga otoridad sa airport ang death certificate, cremation certificate, passport ng yumao, at mga dokumentong nagpapatunay na abo ng yumao ang laman ng urn. Kung walang alam ang asawang Hapon, maraming kaso kung saan hindi alam ng asawang Hapon ang proseso o walang kakilalang Pilipino na makakatulong. Maaaring gawin ang mga sumusunod. Makipag-ugnayan agad sa Philippine Embassy. Humingi ng tulong sa funeral company sa Japan.
Ipaalam sa pamilya sa Pilipinas ang nangyari. Magtabi ng kopya ng lahat ng dokumento at kumuha ng Certified English Translation kung kinakailangan. Sino ang maaaring mag-uwi ng EARN? Maaari ang asawang Hapon, ang anak ng yumao, kapatid o magulang, or ang itinalagang kinatawan. Basta may sapat na dokumentong nagpapatunay ng kanilang otoridad. Mga karaniwang problema. Kung minsan nawawalang passport ng yumao, hindi na ipaalam agad sa pamilya sa Pilipinas. Kulang ang dokumento ng cremation. Walang English translation. Hindi nakaalam ang airline bago ang biyahe. At hindi alam kung sino ang legal na may karapatang magdesisyon. Mahalaga ring tandaan kung may insurance, pension, bank account o ari-arian ng yumao sa Japan, huwag magmadaling iuwi lamang ang EARN nang hindi inaasikaso ang mga legal at pinansyal na usapin. Maaaring may mga benepisyo o claim na dapat munang ayusin ng pamilya bago tuluyang maisara ang mga dokumento ng yumao. Sa karamihan ng mga kaso, mas madali at mas mura ang pag-uwi ng abo kaysa sa pagre-repatriate ng buong labi. Ngunit kinakailangan pa rin ng maayos na dokumentasyon upang maging maayos ang pagpasok ng EARN sa Pilipinas at maiwasan ang anumang problema sa airport o immigration. Disclaimer lamang po, ang lahat ng impormasyong ibinahagi ay para sa layuning pang-impormasyon lamang at hindi garantisadong kumpleto o laging updated. Ito ay maaaring magbago ng walang paunang abiso. Ang creator ay hindi mananagot sa anumang direkta o hindi direktang epekto na maaaring magmula sa paggamit o interpretasyon ng impormasyong ito. Sa pangwakas, umaasa po kami na nakatulong ang impormasyong ito bilang gabay. Para sa pinakabagong update at opisyal na detalye, makabubuting i-verify pa rin sa tamang ahensya o autoridad. Marami pong salamat.